So, good morning everyone. So, another day, another aral na naman tayo, no? So, ang i-share ko ngayon sa inyo guys, kung naalala nyo kahapon, ang shinare ko sa inyo yung tungkol sa journaling, na kung paano nyo nililista lahat ng mga nararamdaman ninyo, nangyayari sa inyo, at saka yung mga sintomas. So, ang isi-share ko ngayon sa inyo ngayon yung tinatawag na thought recording. Halos same lang din yan ng journaling and thought recording. Halos magkamukha yan sila. Pero dito kasi sa thought recording, mas ina-address na natin kung ano talaga yung mas madalas na magpatakot sa inyo. Doon kasi sa journaling, halos hindi lahat ng nililista ninyo talagang ayun yung kinakatakutan nyo. Minsan yung iba doon is catastrophize lang. Pag sinabing catastrophize, yung mga mas naiisip nyo lang na pwedeng maging worst scenario. For example, sumakit yung dibdib ko. Ang worst scenario nun, baka isipin mo na baka atakin ka na sa puso. So, doon sa journaling, yun, hindi lahat ng naisusulat nyo doon tungkol talaga sa tunay nyong kinakatakutan. Ang pinagkaiba naman ito sa thought recording, ito talaga yung mga specific na paulit-ulit na talaga, na yun talaga yung pinaka nag-trigger sa inyo. For example, sa akin, ang nag-trigger talaga sa akin ng pinakamatindi yung panic attack. Sobra, talagang nakakatakot. Kasi talagang pakiramdam natin, pagka nagkakaroon ng panic attack, talagang katapusan mo na. Yung parang, kala mo kasi atake na talaga sa puso. So, doon yun tayo mag-a-address. Magkukuha tayo ng isa hanggang 3 specific na major na kinakatakutan talaga natin, na talagang nararamdaman din natin ng sintomas. Para na sa ganon, dito sa thought recording, makuhaan natin ng tinatawag na evidence. So, tinuturuan ko kayo na sa lahat ng sinulat nyo sa journaling, kumuha ng 3 major cause talaga na nagpapahirap sa inyo sa anxiety. After nun, 1, 2, or 3, hahanapan niyo siya ng ebidensya kung meron ba talaga siyang scientifically na pag-aaral, doktor talaga, na sinabi talaga ng doktor na talagang ito ba totoo o hindi, at saka talagang meron talagang katotohanan din yung mga nalista nyo na yon. Meron kasi mga pagkakataon na nilista natin pero hindi naman 100% na makatotohanan din yung nilista natin. So for example, kinakatakutan ko talaga yung pagka na isip ako ng isip, pakiramdam ko mababaliw na ako. Parang ganon. Isip ako ng isip na baka ayun yung dahilan na baka masiraan talaga ako ng ulo. Yun, mga ganon. So, ang tinuturo natin ngayon, hanapan lahat ng ebidensya. Kung ini-encourage ko kayo, kung ayun yung magpapatahimik sa inyo, na kung kailangan magpa-check up kayo, lahat ng klase ng ebidensya na pwede nyong kuhaan, base doon sa nararamdaman ninyo, kuhaan nyo ng scientifically, na may doctor advice, at huwag kayong mag-google lang, ha. Kasi ang problema kay Google or ibang mga app na gagamitin ninyo, pag sinasagot kasi kayo dyan, generally, ang sagot niya general, hindi lang specific sa'yo. Kaya minsan, pag binigay niya yung sagot sa inyo, medyo malilito kayo kung ano talaga yung problema. Ito mas malala yung na ibibigay sa inyong sagot. Di ba kalalo kayo magkaroon ng anxiety and panic attack? So, yun muna guys, ang turo natin ngayon, yung tinatawag na thought recording. Kumuha kayo ng 1 hanggang 3 major na kinakatakutan nyo
at kuwain nyo ng ebidensya ng galing sa science, doctor, at saka meron talagang pagpapatunay na talaga bang merong yung kinakatakutan niya totoo o hindi. So, yun lang muna guys. Dito muna. Sa susunod ulit, magta-topic ulit tayo ng mga technique tungkol sa CBT therapy. So, yun muna. Bye-bye.